mare at pare, good reviews ang natanggap ng MMFF 2024 entry na Green Bones mula sa mga content creator at film critic na nakapanood ng special preview nito. Sa post ng film critic na si Phil D, inilarawan niya ang Green Bones bilang good, solid at well-produced drama. 11/10 naman ang rating na ibinigay ng influencer account na Lakwatchera Lovers. Pinuri ng critics ang pagkakasulat ng movie at ang direksyon ni MMFF 2023 Best Director Zig Dulay. Gayon din ang cast na pinangungunahan nina Dennis Trillo at Ruru Madrid. Entry ng GMA Pictures at GMA Public Affairs ang Green Bones sa 50th Metro Manila Film Festival na magsisimula na sa araw ng Pasko. Ilang content creators tulad nina Jezreel Ellie at Yani Hatesu ang napaiyak matapos mapanood ang pelikula. Present sa special screening si GMA Pictures Executive Vice President at GMA Public Affairs First Vice President Nessa Valdelion at iba pang opisyal ng GMA Network at ng Columbia Pictures na distributor nito. Naroon din si Dennis pero hindi siya nanood. Sabay raw kasi silang manonood ng kanyang asawang si Jeneline Mercado sa premiere night. Ngayon pa lang, nararamdaman ko nagtagumpay na kaming lahat dahil naging effective yung intention namin na kung ano yung gusto namin iparamdam sa mga manonood. Mga mare at pare, siksik, liglig at umaapaw. Yan ang dapat abangan sa mga Kapuso serye sa pagpasok ng 2025. Una na riyan ang dambuhalang pagbabalik sa primetime ng Kapuso Adventure serye na Lolong, Bayani ng Bayan. Starring dyan si Kapuso action drama prince Ruru Madrid bilang Lolong at kanyang sidekick na si Dakila. Mas guwapa ako sa'yo. Ay, mas guwapa ako sa imo yan. Star of the new gen, Jillian Ward, may kaloka-like. Siya ang pinakabagong gwapa na magpapakilig sa atin gabi-gabi. Jillian is My Ilonggo Girl. Ang dalawang programa mapapanood sa Kapuso Network sa January 2025. Bago magbagong taon, posibleng pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang proposed national budget para sa 2025. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, hindi na raw ibabalik ng Pangulong Bongbong Marcos ang usapin ng 2025 national budget sa Kongreso. Sabi ng Pangulo, tapos na raw kasi ang trabaho ng Kongreso at wala sa procedure na pwedeng ibalik sa kanila ang budget matapos nga ang Bicameral Conference Committee ng Senado at Kamara. Kaya sila raw sa ehekutibo ang magre-review ng isinumiting General Appropriations Bill ng Kongreso. Marami raw kasing nabago mula sa budget request ng iba't ibang departamento. Aalamin lalo na kung kailangan ba ang mga ginawang insertion sa budget. Sa halip, sinabi ng Pangulo na i-veto na lamang ilang nilalaman ng General Appropriations Bill para ma-regain ang control sa spending program ng pamahalaan sa susunod na taon. Hindi pa raw ito maidetalye ng Pangulo dahil item by item, line by line ang tinitingnan nila upang malaman kung alin ang mga priority. Pero may nakita na raw sila na project proposals na walang naaayong program of work, walang documentation at hindi maliwanag kung saan mapupunta ang pondo, kaya ito raw ang kailangan liwanagin. Dapat sana bukas na pipirmahan ang national budget pero hindi raw sila matatapos sa pagre-review. Pero tiniyak ng Pangulo na ang 2025 national budget ay nakalaan sa mga importanteng proyekto. Tinanong din ang Pangulo ukol sa mungkahi ni Speaker Martin Romualdez na suspendihin ang isang taon ng pagbabayad ng PhilHealth Premium. Ide raw ito, sabi ng Pangulo, pero ang ipinunto niya, sana raw sa mga nagkokomento ukol sa kawalan ng subsidy ng PhilHealth sa budget, pag-aralan daw mabuti. Ang garantiya raw niya, may subsidy man o wala ang PhilHealth, hindi mababawasan ng serbisyo ng PhilHealth. Narito ang kanyang pahayag. Let me be very clear. I really wish sana naman yung mga nagko-comment tungkol sa PhilHealth subsidy, pag-aralan ninyo ng mas malalim-lalim. At ito ang guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth.
Ang Quad Committee ng Kamara pinakakasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Ronald de la Rosa, Senador Bongo at iba pa ng crimes against humanity kaugnay sa war on drugs sa nagdaang administrasyon. Pati daw ito ng Pangulo, pero ang Department of Justice na raw ang mag-a-assess nito. Titingnan daw ng DOJ ang mga ito, lalo na kung ano ang mga isasampang kaso, paano magkakaroon ng ebidensya na mauuwi sa case build-up. Titingnan pa raw kung tama ba ang direksyon ng rekomendasyon ng komite ng Kamara. Ukol naman sa hiling na executive clemency ni Mary Jane Veloso, sinabi ng Pangulo na malayo pa raw doon. Kailangan pa raw pag-aralan at iiwan na raw niya ito sa paghusga ng mga legal experts upang malaman kung akma sa probisyon ng clemency. Wala naman daw kondisyon na ibinigay ang Indonesia nang ilipat sa Pilipinas ang kustudiya ng bilanggo na si Veloso, pero nasa preliminary stage pa lamang daw ang lahat. Nasa Villamor Air Base si Pangulong Bongbong Marcos kanina para sa change of command at retirement ceremony ng Philippine Air Force. Sa pagretiro ni Lieutenant General Stephen Pareño, ang 39th Commanding General, pinalitan siya ni AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General Arthur Cordura. Miyembro si Cordura ng Philippine Military Academy Bikis Lahi Class of 1990. Yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Villamor Air Base. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz. Ito ang GMA Regional TV News. Tila nagka-fireworks display sa kalsada ng Barangay Canhulaw sa Lapu-Lapu, Cebu nang sunod-sunod na sumabog ang mga panindang paputok doon. Nasunog kasi ang isang tindahan ng mga paputok sa lugar. Tumagal ng nasa 10 minuto ang sunog bago na apula. Wala naman daw nasaktan. Ayon sa mga otoridad, may permit naman ang nasabing tindahan at wala namang ginawang paglabag sa mga patakaran ng Bureau of Fire Protection. Kaya inaalam pa ang sanhi ng sunog. Aabot sa 24,000 pesos ang halaga ng pinsala dito. Mataas na presyo ng ilang produkto ang tumambad sa mga tauhan ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa kanilang pag-iikot sa Guadalupe Public Market. Detalye po tayo sa Ulat on the Spot ni Maki Pulido. Maki? Actually, Connie, sa joint inspection ng DTI at DA sa pamilihan sa Guadalupe, napansin ng Department of Agriculture ang sobrang mahal na benta ng mga bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Chu Laurel, ang binibenta sa 62 pesos per kilo, dapat nasa 49 pesos lang. Ang landed price kasi ng imported na bigas ay 40 pesos, may dagdag na 5 to 7 pesos hanggat makaabot ito sa mga pamilihan. Kaya sabi niya mukha may profiteering. Inaalam na nila kung sino yung mga importer. Pero hindi lang bigas ang mahal. Actually, ang tanong na nga ngayon ay kung ano pa ba ang mura. Sa pamilihan sa Guadalupe Market, ilan sa mga isdang huli sa dagat nagmahal ng 50 pesos kada kilo pagpasok ng Disyembre. Yung baboy tumaas ng 10 pesos per kilo. Yung manok tumaas naman ng 20 pesos per kilo. May mga ilang gulay pang tumaas. Tulad na lang ng kamatis na nasa 200 pesos per kilo ngayon. Dati daw 140 pesos yan. Sabi ng DA, ang pagtaas sa baboy ay dahil sa ASF, habang ang presyo ng manok tumataas daw dahil talaga sa panahon ng Kapaskuhan. Ganon din sa gulay, habang sa isda ay dahil closed fishing season. Yung mga Noche Buena items sa mga groceries, sabi ng DTI, less than 50% sa mga produkto yung nagtaas ng presyo, pero yung mga nagtaas, ang pagtaas naman daw ay less than 5% lang. Pagtitiyak ng DTI, wala raw biglang taas ng presyo habang papalapit ang Noche Buena. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido. Magandang balita para sa mga may balak mag-abroad. Mas magiging madali na ang pagproseso ng inyong mga dokumento sa bagong Pilipinas One-Stop OFW Action Center na inilunsad sa Makati City. Pinasinayan ito ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon sa Pangulo, hangad ng gobyerno na bigyan ng lugar ang mga manggagawa kung saan hassle-free ang pag-aasikaso ng kanilang requirements patungong abroad. Bukod dyan, makikipagtulungan din ang Action Center sa iba pang ahensya gaya ng PhilHealth, SSS at Pag-ibig para matiyak ang mabilis at walang aberyang pagproseso ng benepisyo at dokumento ng mga OFW. Konnichiwa! May chance na ang Global Pinoy sa Japan na makipagbanggaan ng boses sa tanghalan ng kampiyon sa TikTok Clock. Kasunod yan ng pinirmahang kontrata ng GMA Network at Star Studio Japan.
Dahil sa deal, magkakaroon ng live tanghalan ng kampiyon competitions sa Nagoya, Japan. Ang tatanghaling winner magko-compete sa finale ng tanghalan ng kampiyon 2025 dito sa Pilipinas. Present sa contract signing si GMA Entertainment Group Vice President, Business Development Department 3 Gigi Santiago Lara at si Star Studio Japan Director and CEO Elizabeth Gushing. Hindi pa man bagong taon, may nagsimula na yata ng New Year's resolution. Gaya ng tampok nating babae from Bacoor, Cavite. Pero ang kanyang Fedspiration journey na antala raw ng isang judger. Nako, sabi nga, if looks can kill, ayan no, guilty na agad ang asong si Maxine. Hindi raw uso sa kanyang backstab dahil harap-harapan kung umirap sa firmam niyang nag-exercise. Depensa naman ng among si Pearl Reyes, huwag husgahan si Maxine. Mabait naman daw ang kanyang aso at baka natyempohan lang na bad angle. Ang video mahigit 400,000 na ang views, kaya naman trending!